Balik tayo sa ating series, Against the Tide, How Christ-Anchored Families Make a Difference. Alam niyo, hindi kahila sa inyo, nung simula pa lang nung series natin, nabanggit ko po sa inyo na mga more than 50% ng mga ipinapanganak sa Pilipinas ay illegitimate children. Naalala niyo po, and they were raised by a single mother, most of them. At hindi ho biro yun. Sa katunayan, sabi nga ho nila, 57% noong 2020, ayon sa Philippine Statistics Authority, Business World article. Imagine nyo, 2024 na ngayon. Ano po kaya ang percentage? Now, ito po ang malungkot na katotohanan. Galing po ako sa ibang bansa, hindi naman saan, pinahintulot po ng Diyos na ako po'y magturo sa Canada nitong 2 linggong nakakaraan. Kaya hindi po tayo nagkita. Alam ko, masayang-masaya kayo. Pero, sorry na lang, bumalik ako. So, nung nandun po ako, nagulat po sa mga kwentuhan po sa lamesa, yung pong mga tao, ang mga usap-usapan ho, normal na lang ho yung nagli-live-in na hindi na ho nagpapakasal. At saka, maging ang mga Christians, ayon sa kanilang paniniwala, sa bawat dalawang young adults, sa bawat lima, dalawa doon ang naniniwala na hindi na importante ang kasal. At karamihan sa daigdig na siyang nang-impluwensya sa mga supposedly Christians, 87% of them no longer believes in marriage. Nakakagulat. Sabi ko, ano nangyari? Kasi sabi nila, total mag-e-end up din naman sa divorce . Kaya ito talaga mangyayari. Akala lang natin na nangyayari lang doon. Hindi natin napapansin na nangyayari na sa atin. Now, ito po ang masarap naman nangyayari naman. Habang ito po ay totoong nagaganap na sa kasalukuyan, hindi nyo ba napapansin sa pandaigdigang kalalagayan natin na nagbibigay na po ng pintuan at pinapakita na sa atin how the Lord is fulfilling yung pong one world religion and one world government. At makikita nyo po yan sa pahayag. Kaya exciting po ang ating po mga panahon. At dahil nakikita natin that our salvation is drawing near. Hindi ka pa napansin yun? Yun lang pong announcement ni Pope Francis, di ba? Sabi niya, wow, this is really an opening that he is preparing the landscape of one world religion. Sabi ko, wow, hindi ko ina-expect na mangyayari yan sa panahon natin. Ang bilis ang bilis ng mga gaganapan. Kaya abangan po ninyo ang mga susunod na pangyayari nang hindi kayo nasusurprise. Kaya huwag kayo matulog. Simula pa lang nakapikit na kayo Di ba? Sorry, nagbalik na ako. Now, ito po, bakit po importante yan? Now, imagine na yung bahay ninyo papasyalan ng Pangulong Marcos. Imagine ninyo. At sa kasalukuyan, ganito kagulo ang inyong bahay. Di ba? Sabi ng Pangulo, papasyal ako sa inyo, pinapunta niya ang kanyang emisaryo, sabi gano'n, papasyal ako sa inyong bahay in 2 weeks. Ano kaya ang gagawin ninyo? Diba? Anong gagawin ninyo? Since He will be coming in 2 weeks. Pag-isipan niyo mabuti. For sure, iba sa atin, talagang magmamadali. In fact, nung pumasyal ako sa pamangkin ko, tuwan-tuwa kay pamangkin ko, mga mga 5 taong gulang. Pagdating ko sa bahay nila, siya nag-welcome sa akin. Hi, Tito! Welcome! Sabi niya, come, I will show you our big house. Ganun pa naman. Yan, mga bata, kung ano sinasabi. Tapos sabi niya, dinala niya ako sa basement. Sabi niya, Tito, come. You see our basement? This is full of mess and we cleaned it up because we know you're coming. Nilinis daw talaga nila kasi parating ako Hindi pa ako presidente niyan. No? So, he was so excited bringing me around, at sabi niya talagang sobrang tuntong, sabi niya, nililinis natin. Sigurado naman tayo rin gano'n, di ba? Kapag may bisitang dating, nililinis natin. Bakit? We don't want to see, for our visitors to see our mess. Kaya naman, listen to this. As Jesus Christ is about to come, see, I hope your family as Jesus does. Sana, yung makikita natin sa pamilya, as we present them to God, ito yung eksaktong pamilya that Jesus want to see. Kasi this is exactly the family I planned it from the very beginning. Okay ba tayo dyan? So tingnan natin, tama ba? Ayos ba ako? Nandun ba ako sa ganung direksyon?
So friends, para mangyari po yan, kasi it's actually a finale, ito actually summarizes everything that we've talked about. Kung naalala ninyo, we discussed about building a strong family, yung diba? Foundation, again, application of truth, and making the truth known, and making your family a blessing. Importante yon. Then, si Paul emphasized to us yung being an influencer for Christ. Diba? Being salt and light. At last week, ang ganda ng message ni Tim Almore, na sabi niya, our family should keep on flourishing. Nakuha niyo po? Sabi ko, wow! Sabi ko, ito na yung panahon natin. Kaya lang, balikan natin, sabi natin, Panginoon Diyos, now to summarize all of this, I hope that Jesus will see our family as He would want it to be. Okay ba tayo dyan? Kapag sabi mo sa katabi mo, see your family as Jesus does. Di ba? Now, anong ibig sabihin nito? Tamang-tama itong scene na ito na rin yung ating outline. Di ba? Una, stand on God's design, evaluate your priorities, and embrace a household of faith. I-embrace natin yung pamilya ng Panginoong Diyos. Now, what does it mean? Stand on God's design. Now, pag-isipan niyo mabuti. Kung kayo po ay kukuha ng isang karpintero na mahusay, as in pinakamagaling na karpintero sa buong mundo, sa alam niyo, ito yung karpinterong magaling, and you want to build a house. At sabi sa karpintero, gawa ka ng isang bahay. Eh wala siyang idea kung ano yung bahay. Kahit anong galing niyan, hindi yan makakabuo ng bahay. Naunawa natin. Hello? Andiyan pa kayo? Kahit anong husay ng tao, na hindi siya makakabuo ng bahay kung hindi niya alam kung ano yung bahay. At alam niyo bang marami ngayon pumapasok sa buhay pamilya na hindi nila alam anong ibig sabihin ng buhay pamilya. Akala lang ladugdamin, basta tumibok ang puso. Di ba? Wala na silang magagawa. Di ba? Kasi ang sabi nga nila, ang pag-ibig ay pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, mahamak ka lamang. Nakuha ninyo? Ganyan ang nangyayari sa mundo ngayon. Hindi talaga nila alam kung ano nangyayari. They don't exactly know the design that God has for a family. Now, kung naalala ninyo, in our series, nakita ho natin yung overarching plan and heart of God for a family. Unang-una, it's for your good. Para sa ikabubuti natin. Ang pangalawa, it's for us to be more productive, to produce more goods. Naalala nyo, 2 heads are better than 1, for they have a better return for their labors. At hindi lang yun. God wants the full family that He designed to be a blessing to all creation. We are to manage the creation of God. We are to rule over the seas. We are to rule over the earth. As in, yun ang heart ng Diyos. And obviously, we are meant to exist for Him. Katulad ng kanta natin kanina. For all things have come from Him, and to Him are all things. Di ba? Kasi we exist for Him. And ito pong nakakatuwa. Obviously, God wants the whole earth to be filled with His glory. Kaya sabi niya, be fruitful and multiply. Yun pong heart ng Diyos. Pero para mangyari yan, para mangyari yan, nagbigay siya ng specific, kumaga, ito yung foundation, ito yung design, ito yung overarching design, para yan maranasan mo. Kasi marami, may pamilya, hindi nila na-enjoy yung goodness ng Diyos. Para sa kanila yung pamilya naging sumpa, pabigat. Hello? Di ba? Yung iba kaya sabi niya, bakit hindi naman kami lalo naging productive? Lalo kami naghirap. Naalala niya yung sabi ng mama, alam mo, sweetheart, mula nang napakasalan kita, naalala mo, bilyonaryo ako noon. Naalala mo, na tuwing, na-aksidente ako, nandyan ka. Naalala mo, nung nabagwagsak yung negosyo ko, nandyan ka. Hindi ka nawawala. Kaya ngayon may sakit ako, nandyan ka pa rin. Kaya ikaw ang malas sa akin. Sipin mo, parang ang sama naman. Ano ba to? Bakit naging sumpa yung asawa? Di ba? Sabi ng Diyos, it's for our good. It is for us to produce more goods. Bakit hindi yun nangyayari? Kasi nga, hindi natin alam yung structure. May structure ang Diyos eh. Merong design ang Diyos. So, as those who have families, and even for those who have not yet have families, and even for those who do not have any family at all, meaning, hindi ka pa nag-asawa, single ka pa rin, I think you need to understand and stand on God's design. Ano ang design ng Diyos?
Ito, basahin nun natin sa Mark 10. Getting up, he went from there to the region of Judea, and beyond the Jordan, crowds gathered around him again, and according to his custom, he once more began to teach them. Katulad ng ginagawa ni Jesus, nagtuturo siya sa mga tao. Then sabi niya, some Pharisees came up to Jesus, testing him and began to question him whether it was lawful for a man to divorce a wife. Bakit? Kasi nga, hindi na nakita na good, kaya I would rather divorce my wife. So, ano bang pananaw nyo dito, Panginoong Jesucristo? And maybe to some of us, we're asking about those things too. Na, Lord, alam nga na magtiis ako nito, itong kasama ko ito, magtitiis ako habang buhay. Hindi ata tama ito. Katulad yung tawag nila sa mga sing-sing, ano daw? Iba-ibang klaseng sing-sing. Ano sabi nila? Una, wedding ring, engagement ring, wedding ring, enduring, then suffering. Ganun ba talaga yun? Hindi naman ganun ang design ng Diyos sa sing-sing. Maganda ang plano ng Diyos sa sing-sing. Now, alam nyo, yung author ng Mark, alam nyo, meron siyang dahilan nung bakit by God's sovereignty, pinagsunod niya yung chapter 10 sa chapter 9. Bakit kamo? Kahit sinong author, meron silang dahilan kung bakit ganun din ang kanilang pagkakasunod. Okay tayo? Kasi meron silang dahilan. Now, ito hindi sinasadya, bagamat mayroong puwang ng pagkakataon, di dahil yung pagkakasunod nila, sadya yon kasi meron siyang gustong iparating. Now, in Mark chapter 9, sabi ng Panginoon Diyos, whoever causes one of these little ones who believe to stumble, it would be better for him if with a heavy millstone hang around his neck, he had been cast into the sea. Now, listen to this. Marami pong mga bata na hindi na ho naniniwala sa Diyos. They may have grown up in the church, but eventually, bigla silang tumalikod sa Panginoon Diyos. Bakit? Because somewhere along the way, something made them stumble. Nadapa sila. And oftentimes, yung pong nagpapadapa sa kanila, sabi ng Panginoon Diyos, mabuti pang talian mo yan ng bato at itapon ng kanyang sarili sa dagat. Ba hindi biro yan? Seryosong usapin yan. As if God is telling us, I'm serious in your influence towards the next generation. Huwag kayong pabiro-biro sa mga influensang ipinapaabot natin sa ating mga susunod na henerasyon. At alam nyo ba, pag binasa nyo yung Mark chapter 9, pagdating sa 43, then Jesus began to speak about hell. Kasi sabi niya, anything that causes you to sin, that will bring you to hell, it would rather be, putulin mo yan. At nag-ending siya sa salt, being an influence. The moment you lost your influence, sabi niya, your saltiness, wala na ka ng saysay. Nakuha natin. Kaya, for some reason, biglang dinagtong niya yung bahagi ng Mark chapter 10 about divorce. Now, surprisingly, sa Matthew chapter 19, sa cross-reference yan, basahin nyo ha, pag sa inyong sariling panahon. Sa Matthew chapter 19, binanggit din ni Matthew yan. Pero, ibang anggulo naman ang kanyang dinugtong. Forgiveness. Bakit forgiveness? Hindi yan sinasadya, ayan ay sinasadya dahil yung issue na tinatanong ng mga Pharisee, kasama dyan, anong epekto niyan sa mga bata at ano ang dahilan kung bakit umaabot sa divorce. Ano daw? Hindi nagpapatawad. Naunawaan natin. Ikaw ba kung nagpatawad ka sa asawa mo, sasabihin ba, hiwalay na tayo! I forgive you, pero hiwalay na tayo. Meron bang ganun? Nakuha niya ibig sabihin? Kumbaga, pinatatawad na kita, huwag ka lang magpapakita sa akin. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Ganun bang klase kapatawaran ang gusto natin? Do you want God to tell you this? Pinatatawad na kita, but don't ever show your face to me anymore. No, ang lupit na ayaw natin mangyari yun. Tama? Ayaw natin mangyari yun. Now, balikan natin to. So, balik tayo dito. So, here are the Pharisees, and amazingly, they were asking Jesus, what do you think about divorce? Kasi they're great influencers. The Pharisees as teachers, they influence a lot of people, and obviously, they will influence the next generation. Mabigat ang influensya ng mga Pharisees na ito. Pero amazing si Jesus, nung tinanong siya, ano masasabi sa divorce? Kasi isang bahagi ng mga rabbi, sabi nga noon, okay lang mag-divorce as long as mayroong immorality. Sa kabilang bahagi, okay lang divorce, kahit ano, basta kung ayaw mo na, ayaw mo na. Kumbaga, you can do it indiscriminately. Walang, kumbaga, no-fault divorce na nangyayari na sa California ngayon.
Nakuha natin. Ngayon, sabi ni Jesus, balik kayo sa sinasabi ng Diyos. Ano bang sabi ni Moses? Dahil yun ang kinikilala ninyong, kumbaga, talagang mensahero ng Diyos. So, anong sinabi ni Moses? Tingnan nyo sumagot. They said, Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away. Ano sinasabi niya? But Jesus said to them, because of your hardness of a heart, He wrote you this commandment. Itong mga Pharisees, ang binigay nila, yung permiso na binigay ni Moses dahil sa katigasan ng kanilang puso. Ibig sabihin, yung kanilang sinusunod ay yung dapat supposedly exemption to the rule. Nakuha. Kasi nung panahon na yon, yung mga lalaki, dinidivorce yung asawa. Kawawa yung mga biktima. Bakit kawawa yung biktima? Kasi yung babae, hindi na makakabalik sa magulang niya. Dahil binigay na siya sa lalaki. Ngayon, hindi na siya pwedeng mag-asawa basta-basta. Kung pinakawalan ka na lang, dinivorce ka, wala ka man lang sertipiko to prove that you were divorced, iniwan ka lang ng asawa mo, para ka ng palaboy. And because of the heart of God, which is so merciful, He wants to protect the victims. Kasi pag ayaw niya na, humihilig ka, divorce. Gusto niyo bang ganyan? Di ba, humilig ka lang ganyan? Ang ganda-ganda mo nung huminga ka, amoy bawang ka pala. Di ba? Ayoko na sa'yo, divorce. Di ba? Ngayon ko lang nalaman, puro pabango lang pala ikaw. Ayoko na sa'yo dahil amoy langka. Naintindihan niyo sabihin, ang hirap naman ng ganong buhay. Di ba? Biro mo, mayroon lang di magustuhan sa'yo, divorce na kagad. Kawawa yung mga babae. Kaya si Lord, dahil mahabagin siya, nilagyan ng permiso para bigyan lang sila ng certificate to protect the women. Are you following? No, hindi ako mo pinayagan ng Diyos agad-agad, minsan will ng Diyos. Minsan, pinapayagan ng Diyos kasi minsan judgment din ng Diyos. Naalala niyo si Rehoboam. Ang pinakinggan niyang advice, yung mga bata, hindi matatanda. Bakit? Para mahati ang kaharian ng Israel bilang judgment sa kataksilan ni Solomon. Naalala niyo yun? Sa Psalm 106, hindi ko nakapakita sa inyo lahat kasi mauubos ang oras natin. Tulog naman kayo, okay lang. So, sa Psalm 106, sabi gano'n, they asked from the Lord and God gave it to them, sabi niya, with wasting disease. Bakit? Kasi nga, ang titigas ng ulo nila. Kaya minsan, binibigay ng Diyos, ulitin ko, pinapahintulot ng Diyos. Dahil hindi dahil sa gusto ng Diyos, kundi para matuto tayo. Nakuha ninyo? So, yun ang dalawang dahilan. Now, sabi ng Lord, binalik ng Lord ngayon, teka. Yung nakikita ninyo, awa na lang ng Diyos yan dahil sa katigasan ng ating mga puso. Pero, balik tayo sa pinaka-original na plano ng Diyos. Sabi niya, mula pa sa simula ng paglikha, ginawa ng Diyos lalaki at babae. So, anong plano? Sa simula pa lamang ng creation ng Diyos, what God is saying, marriage, since this is the foundation of every family, is invented by God. Hindi yan invento ng tao. Kung invento ng tao yan, gawin mo gusto mo. Pero kung ito'y invento ng Diyos, then you better listen to God's ways in handling His invention in order for you to experience the benefit of it. Naintindihan po natin. Most of us, nagre-reklamo tayo, ganito, hindi totoo yan, kasi ganito nangyari sa amin. Kaya ganyan nangyari, kasi hindi tayo sumunod sa pamamaraan ng inventor. Naunawaan po ba natin? Kaya kahit anong gawin mo, yung buhay ng pagiging mag-asawa, mayroong paraan ng Diyos. At sabi ng Diyos, lalaki at babae. Hindi yan social construct. Hindi sinasabi na, kagagawan lang ng society yan. Kailan pa nagsimula yan? Yung sinasabi nating mga caveman, anong sabi na, mag-invento tayo ng kasal. Walang ganon. Talagang naintindihan nila that there is something called marriage. At yan ay between male and female. Sa panahon natin ngayon, masyado tayong Dati, pag sinabi mong, katulad ng ginawa ng 4 na huwes sa Massachusetts,
inalaw nila yung same-sex marriage. Kasi para sa kanilang pananaw, ulitin ko noon, ang homosexuality, kasalanan. Ngayon, lumipas ang panahon, naging sakit. Ngayon, ano na? Tanggap na. Isipin niyo mabuti. Bakit lang ginawa yun? Isipin niyo, kung yan ay totoo, suppose, kasi ganito ako nung pinanganak ako, ganun pakiramdam eh. May struggle na ako eh. Isipin niyo nga na mabuti. Lahat tayo may kanya-kanyang struggle. Isipin niyo kung ako ang struggle ko naman, gusto ko maraming babae. O struggle mo din, no? Diba? Marami tayo yan. So, gusto natin maraming babae. Ngayon tanong, papayagan ba dapat ng batas alang-alang sa struggle natin? Kung kayo ang anak, papayag kayo? Hindi. Kunyari, iba sa inyo ang struggle ay kumuha ng bagay na hindi inyo. Struggle ko to ano magagawa ko? Nakakakita ako, kinukuha ko agad eh. Pero palihim. Kaya ito sa batas naman ninyo, pwede nang kumuha ng bagay na hindi amin. Di, wala na ang gulo na ng ang buhay natin ngayon. Hindi natin pwede sabihin, well, ako lang may karapatan mamili ng aking mapapangasawa. Hindi totoo yan. Kasi bakit? Sa pagpili ng asawa, hindi ka pwede mag-asawa ng bata. As in, 5 years old. Bawal yan. Hindi ka pwede mag-asawa ng kadugo mo. Tama ba? Hindi ka pwede mag-asawa ng sabay-sabay, marami. Nakuha ninyo? Hindi obra yan. Ibig sabihin, hindi ka pwede magpakasal sa aso mo. Tama, mali? So, mayroong parameters. Hindi totoo yung, ako lang didikta na sarili kung gusto kong pakasalan, kung gusto ko lalaki, lalaki din. Wala ka sa katinuan. Alam nyo, kung naintindihan natin sa disenyo ng Diyos, na talagang babae at lalaki, alam nating ayaw ng Diyos yung isang bagay. Mapapasa niyo naman sa Levitico eh. Mapapasa niyo naman sa Bible eh. Ayaw lang nating tanggapin. At pilit nating ipinaglalandakan yung ating mga sariling kagustuhan, samantalang alam na natin, labag yun sa Diyos. Tandaan natin, hindi lahat ng gusto natin tama. Madalas yung gusto natin may tama. Di ba? Kunyari, ako naman, sinasabi mo sa inyo, gusto ko rin ng maraming babae. Pero mali eh. Hindi tama. Kaya, stick to one. O, di ba? Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Tama ba, Renato? Isang bagay yun na dapat nating maintindihan. Now, tingnan po ninyo. Ngayon, pilit natin, hindi pa pwede. Kaya tayo nagkakawindang-windan. Kaya tayo nagkagulo-gulo. Kasi nga, hindi tayo nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Now, this is something important, no? Halimbawa ako, lalaki, nakita ko yung asawa ko, nangangalo niya harap-harapan sa akin. Anong gagawin ko? Magagalit ako. Kasabog ang damdamin ko. Tama ba? Pero sa atin, mga kaibigan natin, na naghayagan, harap-harapan, pinapakita nila yung kasalanan ginagawa nila, and yet they want us to accept them. What do you think? Kapag ikaw, ninanakawan ka, harap-harapan ng kaibigan mo, ano sasabihin mo? Ba't ka nagnanakaw? Masama yan. Pero hinahayaan natin, mga tao, telling us, well, this is what I want. This is what I prefer. Harap-harapan. And they want us to accept them. Yes, of course, I will love you because I know you have a struggle. But I will never allow you to do such evil in front of me. Are you following? Yun ang tensyon na mabigat para sa atin. Kaya nagtatalo tayo, anong gagawin natin? Hindi natin alam. Kaya pag tinanong ako, aatin ba ako ng kasal nila? Sorry, I love you, but I have to tell you, I cannot. Bakit? Because that's the most loving way to tell you that it's not according to the design of God. Are you following? Kaya, balik tayo dito. Kaya sabi dito, ito pa yung sumunod na pinasok niya. Lahat ng yan, kaya kini-question nila yan, isipin niyo mabuti. Ayaw nilang tanggapin si God. Ayaw nilang tanggapin yung palatuntunan ni God. Ayaw nilang tanggapin yung disenyo ni God. It is one way of rejecting God. Naunawaan po? Tingnan nyo. Sabi ni G.K. Chesterton, ang ganda-ganda, the danger is that when men stop believing in God, it is not that they will believe in nothing, but they will believe in anything. Hello? Yan ang mangyayari kung wala ng Diyos,
Wala nang ikaw susundin. Lahat na lang paniniwalaan mo na. Kaya sabihin mo, halimbawa lang, kung lumapit ako sa inyo, hey guys, alam mo ba, ako ay Caucasian? Ha? Sa itim mong yan? I feel Caucasian. At ang feeling ko, ang height ko, 6'5". Ano ka ba? Ang lit-lit mong yan. Ano 6'5 ka dyan? 4'11 ka lang ay? Ay baka pakialam ko sa iyo. Yan ang pakiramdam mo, 4'11 ako. Ako ay 6'5". Papayag ka? Hindi ka papayag. Kasi wala ka sa katinuan. Nakuha niyo po? Kaya ulitin ko, huwag kayong magalit sa akin. Kung hindi kayo naniniwala, awayin niyo si Jesus. Di ba? Kasi si Jesus nagsabi nito eh. Hindi naman ako. Kaya anong design ng Diyos? Look at this. Ito, importante ito. Live, cleave, one flesh, and lifetime. For life. Now, bakit ko sinabi? Sabi ng Lord eh. For this reason, ulitin ko, ang pamilya nagsisimula sa mag-asawa. Sabi niya, for this reason, man shall leave his father and mother, and the two shall become one flesh. They are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. Sa Matthew chapter 19, yung cross-reference niya, itong pagkakasabi. Sabi niya, kasi ito, for this, leave his father and mother. Sa Matthew 19, and for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Now, pag pumunta ka sa Genesis chapter 2, yan din na sinabi, verse 24 and 25, itong exact nito, for this reason, a man shall leave his father and mother, be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So ano ibig sabihin? Ang unang design, sino man sa inyo na nag-asawa na, listen to this, leave your father and mother. Ano ibig sabihin yun? I-disrespect mo na yung magulang mo? Hindi. Ano yung closest relationship na meron ka before you got married? Your relationship with the parents. Tama? Ano sinasabi niya? Kung yun yung pinaka-intimate relationship, mula ngayon, there is no other intimate relationship between you and your spouse. Wala na. Kayo na. Of course, next to God, kayo na. Wala nang competing relationships. Wala na yung, sinong ka-text mo? Wala, kaibigan ko lang. Anong kaibigan mo lang? Ano ako sa iyo? Katulong! Ganun ba ibig mo sabihin? Hindi, obviously, ikaw ang best friend ko, kaya walang kaibigan ko lang. Kung nasasaktan siya dahil sa ka-text mo, itigan mo yung ka-text mo dahil nagkakaroon ka ng katok. Hello? Dapat yun na. Naalala ko tuloy, nung kami mag-asawa, alam nyo naman itong kwento na to, di ba? Nung our first 2 years, talagang hindi ko nagulat ako sa asawa ko sa ganda niya, hindi ko nalaman na silosa siya. Hindi naman siya masisi. Kasi busy ako. Uy, grabe naman. Yung tawa nyo, insulto ha? Hindi, iba kayo ha. Yung tawa nyo, hindi nakakatuwa ha. Parang sinasabi nyo, wala akong karapatang pagsilosan. Hindi. Tanggap ko na yon. Sige, okay na. Okay. Nang totoo niyan, busy ako. So, minsan, wala akong panahon masyado sa kanya kasi ang isip ko, I'm in the ministry. Tama? So one time, sabi ng Lord sa akin, ang mali mo, anak, you're not giving her time. Dapat kayong dalawa partner. Hindi kayo, andyan lang, mag-partner kayo. O nga pala. So to make the long story short, I made a commitment, pag Monday, talagang kay misis lang yan. Ibig sabihin, hindi ko sasabing pag Tuesday, iba naman. Hindi ganon. Ang ibig ko lang sabihin, that yung time, talagang todo. Di ba? Wherever she wants to go, dun kami. Kumbaga, I offered that day for her. Ang tawag ko dyan, Mrs. Tree. Okay? So, ito na. Day one time, bibili ako ng pagkain. Nakita ko yung mga kabarkada ko dati naglalaro ng ping-pong. Sabi nga, pero hindi na ako naglalaro ngayon. Matagal na yon, high school pa. So, etong panahon na ito, nakita ko sila, uy, long time no see. Sabi niya, oo nga eh, kamusta na kayo? Oo, mabuti naman, ikaw, mabuti naman. Uy, naglalaro tayong ping-pong. Ayun, maglalaro kami oh. Oh, pasensya na. Hindi ako pwede ngayon kasi, si Mrs. eh. Grabe ka naman, si Mrs. Lagi naman kayo magkasama eh. Tayo minsan lang magkita. Oh, ano gagawin nyo? Kaka-pressure, di ba? Kasi,
ikaw talaga under desire ka ata eh. Lalong dagdag pressure. Pero amazing yung kanilang sinabi na minsan lang man tayo magkita, si Mrs. wala yung kasama, tama ka. Kaya, hindi na ako muna makikipaglaro sa inyo. Bakit? Kasi, total, hindi naman tayo madalas nakikita, magalit man kayo sa akin, okay lang. Yung asawa ko, lagi ko nakikita. Gusto mo ba yun? kasi wala nang competing relationship. Tama? Wala nang competing relationship. Now, ito pang nakakatawa, akala nyo ba, yun lang sa kaibigan? Minsan sa napapanood natin. Minsan sa sine. Minsan mas marami tayong oras sa manonood kaysa sa asawa natin. Di ba? Lalo na mga lalaki ang hilig manood, pero yung asawa natin, hindi natin napapansin. O di, one time, sabi ko, nood tayo ng kasi kailangan ko sa yung sa report. Sabi yung gladiator. Noon, uso pa yung sine na papasok ka na yung parang alanganing na oras. Pero ganun pa man, hindi ko alam yung dulo, naabutan ko na lang yung credits, tapos simula na. Hindi ko maalam na napakahaba pala yung gladiator na yan. Di ba? Nangako ko, mamamasyal kami, Lunes yun eh. Di tinignan ko yung relo ko. Yung relo ko, may ilaw. Hindi nakita rin ng misis ko. Sabi niya, climax na, sayang climax na. Sabi niya, nakita niya, sabi ko na hindi na naman tayo makakapasyal eh. Na, parang pakiramdam ko, si gladiator, lumipat na sa tabi ko. Diba? Tinutusok-tusok na akong ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, sige na, labas na tayo. Tingnan niyo yung mga babae. Hindi mo tatapusin? Laking kasinungalingan, di ba? Kasi pagka tinapos mo yun, tapos ka. Kaya, sabi ko, hindi na. Labas na tayo, pasyal na tayo. Sabi niya, sayang naman yung ticket. Okay lang, walang problema. Pagdating namin sa bahay, hindi ako saan mo gusto pumunta? Saan pa? Sayang yung pera, sayang. Wala nang ganun. Talaga you went into, yung talagang todo. Ano sabi? Bakit mo pinili na masala lang tayo at hindi mo tinapos? Ikaw pa naman, baka kuripot. Sabi ko, alam mo, ayokong makasama si Gladiator for the rest of my life. Ikaw ang gusto kong makasama. Naunawaan natin. So, ganun ang ibig sabihin ng live. No competing relationship. Only focus on your wife. Obviously, next to God. Naintindihan po? Pero sa marami sa atin, mas marami tayong oras sa trabaho kaysa sa asawa. Kaya magtataka tayong asawa natin, pinupuna lagi tayo. Bakit ganyan kang umuya? Bakit ganyan? Kasi they're asking for time. Hello? Now, and sabi ganun, and cleave or join to his wife. Yung word na join, yung parang kang winelding, ginlu, parang plywood, yung magkakaibang portion, naging isa na lang. Kaya nga, nagdugtong na one flesh. Magkasama na kayo. You are partnered together. Kaya ang tanong, anong essence ng marriage? Kaya gusto ko sinabi ni Timothy Keller, anong essence ng marriage? Kunyari, ang physician. Ano ba ang physician? Sabi niya, yung physician, yung nakasuot ng puti. Naku, di yung barbero, physician din. Kasi nagsusuot din ng puti. Ano bang marriage? Yung mag-anak? Di pareho lang tayo ng rabbit, nag-aanak. What makes us different? You know what's the difference? There is a covenant between the male and female being together for the rest of their lives. Kaya sa simula pa lang, lalo sa mga kinakasal, minsan naiinis ako pag nagmamake ng vow, mula nang nakita kita, at nasilayan ko ang mga mata mo. Parang, ano pinagsasabi nito? Di ba? Gusto kong pigilan. Hoy! Bulero! Pero siyempre nagpipigil ka. Bakit? Hindi ka nagsasabi ng iyong present love. When you make a covenant, you are sharing to that person a commitment, a vow of what you will do in the future. It's a future promise. Nasasabi mo, kung yung kaligayahan, ipapangako ko sa iyo na anumang mangyari, hindi kita iiwan. Na kahit na mata na lang ang gumagalaw sa iyo, pasasayahin ko ang matang yan. Yun ang commitment. Kasi tinatanong ko yun sa mga kakasal kung sakali lang pagkatas ang kasal, paglabas yung ganyan, sumakay kayo sa yung wedding car, bigla kayo na aksidente, at yung asawa mo, mata na lang ang gumagalaw. Kumain ka na?
Yung tanong, wala ka na pakinabangan. Pasasayahin mo ba yung mata na yan for the rest of your life? Hello? Yun ang covenant. Yun ang sinasabi ni God. Tingnan nyo, si God nagbigay ng example niyan eh. Mismo si God, sabi sa Ezekiel, "Then I passed by you and saw you, and behold, you were at the time for love. So I spread my skirt over you and covered your nakedness. I also swore," meaning I made a vow to you and entered into a covenant with you so that you become mine, declares the Lord. We are now one. One. Hindi na tayo magkaiba. You are mine. And I will not allow anybody to destroy you, to use you, not according to your design. Hindi ako papayag because you are mine. Kaya nga may jealousy. Kaya sa si God, sabi niya, I am a jealous God because you are mine. Ganun din sa mag-asawa. Kaya minsan yung jealousy, galing din sa Diyos yun because you belong to each other. We are one. One flesh. One flesh for what? Physically. One flesh physically. Ano sinasabi niya nun? Katulad na sinabi niya sa Malakay. Ano sabi niya sa Malakay? Tingnan nyo. Yet you say, for what reason? Because the Lord has been a witness between you and the wife of your youth, against whom you have dealt treacherously, though she is your companion and your wife by covenant. Tingnan nyo ha? But not one has done so who has a remnant of the Spirit. And what did the one do while he was seeking a godly offspring? Take heed then to your spirit, and let no one deal treacherously against the wife of your youth, for I hate divorce. Yung one flesh, kasama rin doon ang physical oneness. Parang sinasabi niya, God wants us also to produce. Kung wala man, it's okay. But at least our heart is to produce. Ngayon, dami nag-aasawa, ayaw mag-anak. Bakit isip nila, istorbo yan eh. May karir ako, may dream ako, ba't ako mag-aanak? Napag-isipan niya mabuti. Ang Europa, na-conquer na ng Islam without a single bullet, na hindi na matalo noon, yung British Empire. Bakit? Ngayon, talo na. Bakit kamo? Sila kung mag-anak, 6, 7. Eh yung mga British, ayaw. Kaya nga may nga usap-usapan in the year 2040, yung Japan mawawala. Bakit? Ayaw din nila mag-anak. Marami sa atin dito, mag-aasawa, ayaw rin mag-anak. Bakit ayaw ninyo? Huwag kayong mag-alala, gawin nyo lang dahil si Lord naman ang nagbibigay ng anak. Hindi naman tayo. Kahit nagustuhin mo yan, pag ayaw ni Lord, wala din. Hello? Pero yung iba, nanganganak, ayaw naman. Ay, tama na, 3 na. 4, tama na. Ganyan din ang nangyari sa akin. Gaya-gaya din ako. Kasi iniisip ko, how can I provide for my children? Kaya sabi ko, Lord, 2 lang. Tapos nagulat ako, yung asawa ko, bilang kami ng bilang, nabuntis. Paano nangyari yon? Tapos ang pinakamabigat, kambal! Di 4 na. Ano sinasabi ng Diyos? Ako ang may plano. Eh Lord, paano ko pakakainin ng kambal? Hindi mo yan anak. Sinasabi na eh. Hindi, joke lang. Hindi ka na. Joke lang yun, joke lang. Ang sinasabi Lord, anak ko yan. Ako may bigay niyan sa'yo. Kaya ako magpapakain yan. Alam nyo ngayon kung anong pinagsisisihan ko? Sana 24 sila. How I wish because I saw how God provided for them. Indeed, they are not my children, they are God's children. God provides for them. Nakuha ninyo? Kaya, oneness in physical. Hindi lang yun, psychological. Kaya dapat magkaibigan kayo. Alam nyo bang design ng Diyos sa mag-asawa? Dapat best of friends. Best of friends. Naalala ko one time asawa ko, lumapit sa akin after praying, sabi ko, Bong, ba't ka umiyak? Eh kasi ba naman, sa Bible nakita ko, wala na rin mag-asawa sa langit. Ha? Ba't ka umiyak? Eh gusto ko tayo pa rin. Ha? Tapos sabi ko naman niya, tapos sabi ko, tingnan mo nga ulit. Alam mo, walang sinabing walang matalik na magkaibigan. Eh, hindi lang kita asawa, you're my best friend. Kasi, tingnan niyo naman, you are together for the rest of your life. Kung hindi mo pa namang best friend, di pa paano kayo mag-enjoy? Kaya nga sabi ng Bible, they were both naked. In Genesis chapter 2, remember? They were both naked. Wala silang lihim. Wala silang sikreto. Di ba? Kaya naman tuwa yung mga babae na pinakasalan kay. Sabi, ang honest mo. Oh, may tek-tek sa'yo. Ikaw na magbasa.
Wow! Ang sweet! Grabe! Di ba? Eh, nung napangasawa na, pati ba naman sa pagligo, dala-dala yung phone? Ano yan, panghilod? Eh, touchscreen? Di ba hindi obra? Meron ka bang tinatago? Di ba? Kaya sa akin yung password ko, alam ng asawa ko. Bakit? Wala ka dapat tinatago. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kasi nga magkaibigan kayo eh. Magtalik kayo magkaibigan. Kaya yun ang challenge ng Diyos. Now listen, ngayon, kayo ay bukod sa psychological communion, meron kayong spiritual communion. Because we are created for God, then we will both serve God together. When God gave us a mission, kaya ka binigay for me to easily fulfill my mission. Kaya naalala niyo sinabi ko sa mga tao, sabi ko, bago kayo magpakasal, tanongin niyo, saan ka ba patungo? Yung lalaki, lalo na yung lalaki. O tapos, gusto mo ba yung patutunguhan niya? Kasi sasama ka sa kanya eh. Saan ka man tumungo, doon din ako pupunta. Eh walang pinupuntahan, sama ka? Di ba? Kung walang misyon yan, konsimisyon yan. Sigurado. Kaya marami, ligaw ng ligaw, wala namang misyon. Ba't ka naliligaw? Iba feeling ko eh. Basta pag nakikita ko siya, nag-i-slow motion lahat. Patay ka! May problema ka na sa paningin. Nag-i-slow motion eh. Wala ka mabubuo niyan. Kasi sabi ko, siya ang napapanigripan ko lagi. Naku, batugan to. Lagi natutulog. Di ba? Kasi sa panaginip lang daw siya nakakasama. Lagot na, wala kang pupuntahan. Kailangan alam mo, kaya kita sinasama kasi ito yung gustong i-fulfill ng Diyos sa buhay namin, natin. And alam ko, ikaw ang partner ko. Nagkakaintindihan? Kaya we are spiritual, meron pong spiritual communion with God. Yun ang ibig sabihin ng one flesh. Yun ang ibig sabihin ng one flesh. Kaya sa Panginoon Diyos, importante yan. Kaya naman, anong marriage? Is a covenant between males and females that they will belong to each other and become one in essence. They are no longer two separate individuals, but one. Isa na lang direksyon. Isa na lang palatuntunan. Isa na lang ang naising sa buhay. Kaya gusto sinabi ni Edric kanina, yung word ni God, ito yung design ng Diyos for marriage. Niya, between male and female only. Sa mundo, between anyone that the nation's law allows. Transcending legal contracts because it's a covenant bound primarily by legal contract. Basta ayoko na, i-annul natin yan o kaya divorce. No man should separate. Man can separate where nation's law allows. Di ba ang lungkot? Now, paano na yan? Now, listen to this. What therefore God has joined together, let no man separate. You know what God is saying? This is for the rest of your life or his or her life or your spouse's life. Todo mo yan. Kaya, those who are planning to get married, listen to this. Burahin niyo yung annulment. Burahin niyo yung divorce sa inyong vocabulary. It should not exist. Kasi pag nagpakasal ka, anong kinakanta mo? On this day, I promise forever. Di ba? Alam nga naman, on this day, I promise 2 years. On this day, maybe 3 years. Labo mo naman! Gusto mo mapakasalan yan? Obviously, hindi. Kasi ang promise mo, magkasama kayo for the rest of your life. Nagkakaintindihan? So, ang heart ng Diyos, commitment. Ang heart ng Diyos. Dahil bakit kamo? Kasi that relationship, kasama yan sa bata. Sabihin nyo, paano naman yung mga single? Paano yung single? Huwag ka mag-alala. Meron ka din. Sabi ng Bible, look at this. Sa Matthew. The disciples said to him, if the relationship of the man with his wife is like this, siguro, namumblema rin sila sa mga relationship nila, no? Away din sila ng away. It is better not to marry. Kaya sabi Lord, not all men can accept the statement, but only those to whom it has been given. For there are eunuchs who were born that way from their mother's womb. And there are eunuchs who were made eunuchs by men. And there are also eunuchs who made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. He who is able to accept this, let him accept. Ano sinasabi ng Diyos? You live to glorify God. The reason why you get married, because you want to glorify God.
The reason why you stay single because you chose to be single because you want to glorify God. And sometimes, it is your calling to be single. Paano ko nalaman calling ko single? Wala kang asawa, tama? You're called. Then enjoy your life as a single for Jesus. Nagkakatindihan po, huwag kayo isip na isip na single. Single ako, wala ba lalaki dyan? Wala ba lalaki dyan? Wala ba lalaki dyan? Kahit ano itsura. Bakit man? Di ba? Mamaya mapangasawa mo si Gollum. Oh, type mo ba yun? My precious. Ayaw mo yun. Di ba? Kaya, huwag ka nang mangarap ng ganon. Kaya naman, I challenge every one of us, friends, Satan will always do everything to destroy the family. So I'm telling you now, fight for it. Defend your family, especially men. Defend your family against evil. For those who are followers of Jesus Christ, defend your family. Pray for your family. Let God be the center of your relationship within the family. As in, do everything by the grace of God and by the power of the Holy Spirit to go against the desire of the devil. Kasi pag sinunod mo yung gusto ng devil, sino kakampi mo? But, hindi ko kaya eh. If God is for us, who can be against us? Do not allow pornography to destroy your relationship. Do not allow other men or women to destroy your relationship. Kaya praise God sa CCF, tinuruan kami na kami kahit mahal yung biyahe kasama asawa. Praise God. Yung ganun din, hindi kami basta magsasakay ng opposite sex sa sasakyan na hindi na asawa. Kung hindi, ilagay mo sa trunk. For our protection. And praise God for that. Bakit? It's just one way of saying, defend your family. Nagkakaintindihan po? Guys, don't flirt. Don't flirt to other women. Focus on your wife. Hindi ko na-enjoy yung wife ko. The reason why you don't enjoy, kasi ganito yan, when you cleave, ginlong mo yan, parang post-it. Dinikit mo dito, dinikit mo dito, dinikit mo dito. Pagbalik sa original, wala nang dikit. Tama? Paano na babalik? Bumalik ka sa manufacturer. Lalagyan ka ng bagong pandikit. Nagkakaintindihan. Kaya naman, let me just tell you this. Pangarapin natin that we would reflect God. Now remember, we are influencers to our children. Kaya paging sa pamilya, they were bringing children to Him so that He might touch them. Siyempre gusto nila ma-bless sila. But the disciples rebuked them. But when Jesus saw this, He was indignant and said to them, "Permit the children to come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this." Sa pananaw nila, mga bata during that time, mababa lang yan. Hindi ka pareho ng mga adults. So Jesus should not spend His time for the children. Sabi ng Lord, no, you're wrong. You better have a change of perspective towards children. They are very important to me. Sila'y importante sa akin, sabi ng Diyos. Ano sinasabi ng Diyos? Maliban kayo makatulad nila. Kasi katulad nila ang kaharian ng Diyos. Ano yun? They will just believe in Jesus with no question asked. Di ba? Kaya sabi niya, truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. And He took them in His arms and began blessing them, laying His hands on them. Marami, ang tingin na sa kanilang mga anak, sakit ng ulo. Hindi ho. Blessing mo ang ating mga anak. Believe you me. Bakit ko nasabi? Tingnan niyo naman sabi ng Lord. Behold, children, what? Are a gift of the Lord. The fruit of the womb is a reward. Hallelujah. Amen? Nasabi niya, like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Ano ibig sabihin nun? Sa dami ng pwedeng manira sa atin, sa dami ng pwedeng umatake sa atin, ito ang panlaban natin. Yung ating anak will defend us. Their lives, di ba, the fruit, di ba, yung buhay nila is our defense. Ano man sabihin nga, ang samang tao yung bongsaking na yan. Di tingnan mo yung anak ko, para malaman mo, yan ang aking tagapagtanggol. Bakit kamo? How blessed is the man whose quiver is full of them. Remember, like an arrow. Kapag tuwid yan, matibay yan, straight yan. Yun lang nga, kung baluktot yan, hindi makakadepensa sa akin yan. Tama? Kaya sabi niya, pinagpala ang maraming ganyan. Praise God. Binigyan ako ng Diyos ng 4. Naintindihan po? Ang asawa ko binigyan ng 5. Ha? Sinama ako. Hindi, joke lang. Di ba? Kaya sabi ng Lord, tingnan nyo, grandchildren are the crown of old men. And the glory of sons is their fathers. Sarap, no? Now listen to this, friends. Paano yung nag-divorce na?
Alam, sabihin ko lang po na to sa inyo. Sabi na isang author, si Lila Miller, sa Primal Loss. Sabi niya, alam mo, kahit anong ganda ng pag-divorce, merong laging negative effects sa bata. Whether you like it or not. Kaya sa simula pa lang, do not stumble these young people. Do not stumble this next generation. At ito pang sabi niya, ito po. So, paano natin gagawin? Una, identify the problem. Sabi ni 2 years old, Papa, bili lang tayong bagong kotse. Anak, bakit ka magpapalit ng bago? Baterya lang yung sira. Naunawaan? Minsan, yung problema, pinalalaki natin, we're creating mountains out of a molehill. Wag ka magpalit ng asawa. Baterya lang ang kailangan. Kailangan mo lang ng energy coming from God for you to identify how to fix the problem. Nagkakaintindihan? Paano kung ganito na? Ganito na lagay namin Pastor, hindi na taga, malabo na Una-una, remember this. God can turn your mess into a message. Come to God and He will use your life as an example, not to follow. Hello? Or, anong pwedeng gawin dyan? Go to your insurance company and claim for damages. At kapag na-claim mo, baka bigyan ka ng bago. Yes, you will experience a little consequence kasi maaring hindi ka pareho nung una. Pero, at least, merong bago. You can start all over again. And by the grace of God, God is doing that because He is our insurance. Kaya nga naalala ko yung adulterous woman, di ba, babatuhin? Ano sabi ni Lord? Sabi niya, I will not condemn you. Sin no more. Nagkakaintindihan? Si David, ang laking pagkakamali, but he went back to God because God gave him an assurance of redemption. Yes, maraming consequence, but at least he started all over again. Are you following? Kaya huwag kang sumuko. Sabihin mo, wala, dami ko ng kapalpakan. Lapit ka kay Jesus. He alone can save you. He alone can fix your situation. He alone can fix a mess like this. Amen? Now, second point is evaluate your priorities. Tingnan niyo po sabi ng Lord. Now large crowds were going along with him, and he turned and said to them, if anyone comes to me and does not hate his own father, mother, wife, and children, and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciples. Now listen, tingnan niyo, large crowd were coming. Ang daming sumusunod kay Jesus. Crowd, coming, following Jesus. Ano sabi niya? Biglang tumingin sa santo. Dali lang. Maliban kayong magalit at mainis sa inyong mga nanay at tatay, sa inyong mga kaibigan, mga kabatid, at maging sa inyong sarili, wala kayong karapatang sumunod sa akin. Ano ba itong pinututuro ni Lord? Di ba? Kanina lang sabi niya, importante yung pamilya. Ngayon sabi niya, ngayon, anong sinasabi ni Lord? Ganito yan. Sa Matthew, merong counterpart yan. He who loves father, mother, or more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Oh, ito ang discipleship. Yung pagmamahal mo sa nanay mo, pag hinambing sa pagmamahal mo kay Jesus, para kang galit sa nanay mo. Sample lang. Sabi ng Lord, dahil mahal mo si Jesus, leave your father and mother. Sabi ng mother mo, paano na ako anak? Kailangan ko manirahan sa inyo. Wala na akong buhay. Pagdating mo sa bahay, nangyayang minamandohan yung mga bata. So ano gagawin mo? Ha? Nay, huwag yun naman pakialaman. Para kang galit na yun sa nanay mo. Hindi ka galit sa nanay mo, mahal mo yung nanay mo. Kaya lang, yung nanay mo, hindi lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Are you following? Ganon din sa asawa, ganon din sa iyong sarili. Gusto mo mang pornography, pero sabi ng Lord, hindi. Parang galit ka sa iyo, dahil parang sinusuppress mo ang iyong mga pangailangan. Pero sa totoo lang, dahil sa pagmamahal mo kay Jesus, you're willing to leave everything behind because you love Jesus. As if you hate yourself. Nagkakanindihan po? Parang naguluhan kayo Parang, sino nag-exercise dito? Nag-exercise? Wow! Pareho ko kayo. Nag-exercise pero laki-laki ng katawan. Hindi masama yan. Pero pansinin nyo, akala mo madali mag-exercise? Ang hirap-hirap ata. Di ba yun? Nagbubuhat ka ng napakabigat ng bench press. Kung pwede lang, ikaw na lang buhatin ng bench press. Pero titiisin mo kasi kung gusto mo, magamit yung katawan mo para sa kalwalatian ng Diyos. Dahil gusto ko maging malusog. Hindi ko gusto maging sexy at maging macho. Ang gusto ko ay maging kagamit-gamit sa Lord. Kaya sabi nga nung instructor ko, Nax, may instructor ako Nax,
Sabi niya sa akin, huwag mong hanapin maging maskulado ka lamang. Isipin mo yung makakabuhat ka ng kasing bigat mo para in case of emergency, kaya mo magbuhat ng iba. Oh, love pa rin ang motive. Tama? O okay ba tayo dyan? Yung iba nagbuhat ng... Paano yan? Anong gagawin mo? Pag nakakita ka ng babae, kahit hindi mo asawa. Hindi yun ang purpose ng Diyos. Aray, sumakit to. Masakit pala yun. Kaya, as sabi ng Lord, no, understand your priority. Maraming mga magulang, alam nyo, pag nagka-problema sa anak, nagkasakit, o kaya ano siya sabi nila? Lord naman naglilingkod ako sa iyo Wag mo lang na wag lang yung mga anak ko. Tapos tatalikuran ng Diyos. Then you love your children more than God. Hello? Di ba? Nagagalit tayo dahil hindi nakamta ng anak mo, na-depress. Tapos labo naman ito Yung iba naman, dadayain yung asawa dahil wala silang anak na lalaki, pupunta sa ibang babae. Teka muna, ano ba gusto mo? Ano ba sinasamba mo? Lalaking anak? Paano paglaki niya, mamimili pa yan? Pag-isipan niyo mabuti. Dinugi ka na naman. You know what I'm trying to say? Don't worship your desires. Don't worship your children. You worship the Lord. Minsan, yung pag dinadaanan ng ating mga anak, yung nawala yung ating anak, it only means, sinong priority natin? Kaya nga si Abraham willing to sacrifice Isaac. Naunuhan po? Because he worshiped the Lord. Now, alam niyo, maging sa paraan ng Diyos, friends, don't treat your children as if they are yours. Treat them as God's. Kaya sa Diyos yan, hindi atin. So, meaning, nurture them in the way of God, hindi at sarili natin. Minsan, maging sa mag-asawa, priority yung anak Kaysa sa pang mag-asawa, sabi ng Lord, hindi. Ang fundamental relationship is husband and wife, not parent and child. Nung nilikha ng Diyos, husband and wife. Panoorin natin to, para maintindihan natin. Just stay right here and face the audience for me, please. Okay. Thank you. Lord, you are amazing. No, seriously. The Lord gave me this demonstration, and I was hoping that they would do exactly what I thought they would do. You have no idea. God, you are so amazing. Stand next to you. See? This is our problem. That's the problem with us. That's exactly what we do. That's exactly what married people do. And we call this a family because the kids are in the middle. Don't change now. Don't change now. Stay right there. Don't be pulling them over there now. No, you done messed up long time. Don't be pulling them over there now. This is our problem. Come here, kids. Stand over there for me, please. Before they existed, you were one. You were one. And God never meant for your children to come between your union. That's where you're messing up. That's why when the kids grow up and they leave and they go to college, you are two strangers. Because you don't even know each other. Because the kids were always between you guys. You're out of order. It's the father, the mother. And at no given time, God wanted the children to come between you. That's not His will. Because what happens now, you become attached to your daughters, and before you know it, detached from each other. So what happens when the children grow up, they go separate ways. Please continue to walk that way. They go separate ways. Here's the struggle. There's such a gap. Huge gap. That turns into fighting at each other, arguing, because you are dead strangers.
when this is how God wanted this to happen in the first place. First child comes. Still a family. Still a family. He's head, she's supporter. So happens a daughter comes in. And notice, the daughter is not between them. The daughter is beside them. Where are your children? Are they beside you in the family structure? Or are they between you and the spouse? The second one comes. She comes beside. Still one. Still strong. Still leading. So when they go their separate ways to college, they're still one. Napansin nyo kung gaano ka-importante yun na sumusunod tayo sa paraan ng Diyos? No? Kasi if we love God more than our ideals, susunod tayo dun. Tama? Now, ako nagpapasalamat sa Diyos, sa biyaya niya, ganyan kami pa nagpapalarawan, for some reason, naturuan kami ng Diyos ng ganyan. Oh, di ba? Lagi kami magkatabi. At ito, nasa Pangasinan na. Ito, mag-aasawa na. Itong dalawa, sa dorm pa nakatira. Eh kung magkalayo kami, away kami. Tama? Pero purihin ng Diyos sa kanyang biyaya, we understood the very plan and structure of God because we love God more than we love ourselves. Are you following? So mga kapatid, understand this. Let us evaluate our priorities. And finally, embrace a household of faith. What do I mean? Tingnan yung sabi ng Bible. While he was still speaking to the crowds, behold, his mother and brothers were standing outside seeking to speak to him. Ito si Jesus Christ, bagamat he was born of a virgin. After that, nagkaanak na rin si Joseph at si Mary ng iba, ng mga kapatid na lalaki at babae. So, when Jesus Christ was ministering, nagpunta yung sila Mary at ang kanyang mga anak, at mga kapatid. Someone said to him, behold, look at the words, your mother and your brothers, and standing outside seeking to speak to you. Gusto ko doon lang kausapin. Sabi ni Jesus. But Jesus answered the one who was telling him and said, who is my mother and who are my brothers? Stretching out his hand, sabi niya, towards his disciples, he said, behold, my mother, my brothers. Sabi niya nun, whoever does the will of my Father who is in heaven, he is my brother and sister and mother. God opened up to us a spiritual family. Di ba? Kapatid, lahat ng gumagawa ng kalooban ng Diyos, those who belong to my family, ito ang pamilya ko. Hindi lang yung pamilya. My father may have rejected me. My mother may have not treated me well. Maari ang labo namin sa bahay. Christian na ako. They rejected me. They don't want me. Pero huwag kang malungkot. You have a real family. The household of faith. Tingnan mo sabi ng Lord. So then, while we have opportunity, let us do good to all people. Tama ba? Especially to those who are of the household of the faith. Nagkakanindihan. Dito sa laki natin, ang hirap imagine. Sino ba talagang pamilya ko dito? Kasi maraming mga nagkukunwari lang nandito. Di ba? Nandito lang dahil malamig. Dito natutulog. Hindi kita hinuhusgahan. Only you and the Lord knows. No? Pero ito. Kaya nga, salamat sa Panginoon, inimbento niya ang small group. From the small group, nagkakakilalan tayo ng ating mga totoong pamilya. Ako, I'm blessed that I have my own family na sa small group. Di ba? Blessed ako dahil alam niyo, sa mga pagkakataon na kailangan ko ng encouragement, andyan sila. Sa pagkakataon na kailangan ko ng katuwang sa trabaho, nandyan sila. They're my family. Di ba? Ang sarap patang may pamilya. Tama? Ngayon, yung kanyan, may kanya-kanya pa silang pamilya. Pati ikaw nadadamay din. Di ba? Sarap-sarap kasi parang mga apo-apo mo na sa spirito. Kaya ang laki ng pamilya.
Ngayon, ito pa maganda. Pagpunta ka sa ibang bansa, may kapamilya ka pa rin. Kasi they're still part of the body of Christ. Ay nako, sa una kong, parang kakikita mo pa lang, hindi man kayo magkakilala, para kayong magkakilala matagal na panahon, para kayong talagang totoong magkamag-anak. You know why? Because we are blood related. Paano nangyari yun? Because of the blood of Jesus. Hello? Because of the blood of Jesus, we become one family. Now, dahil wala na tayong enough time, let me end with this. Meron pong isang herd of cows. Yan, herd of cows. Maraming mga baboy po. Tapos, mga baboy, mga baka, sorry. Tagalog ng cows ay baka. Diba? Baka baboy. Diba? So, herd of cows. Nagkataon, meron pong isang naligaw na piglet. Talagang traumatized. Sabi nung may-ari nung baka, gusto yung palasin, o kaya, titirahin na lang niya. Kaya naawa siya kasi traumatized. Takot, parang nanginginig. Ay sabi niya, teka muna, kawawa naman. Sige, hayaan mo na lang siyang sumama dito sa mga herd of cows. And true enough, lumaki siya. Kung dating pork chop, naging steak. Lumaki siya with the cows and grew up and became strong. Parang wow, ang sarap naman. Now, alam niyo kung bakit? Bakit ko kinikwento sa inyo yan? Wala lang. Ang totoo niya, ganito. Tayo bilang pamilya, we love each other. If you're part of the D group, that's where you can really express yung sincerity of your love and gladness, no, of heart in praising and glorifying the Lord. At ang daming mga piglet na nakakalat, na they are traumatized because of their experiences in their own families. They're victims of divorce. They're victims of their ignorance of marriage. And they're looking for family. They're looking for where they can belong. Hinahanap nila yung, makasama naman ako, matanggap ako as I am. Mahalin ako as I am. Kaya ako nang dami kong struggle sa buhay because nobody cared for me. And friends, if we will just live out according to the family that God wants us to have, if we just see our own family the way Jesus does, friends, ang daming mga buhay ang mabibigyan ng pag-asa. And that is what God wants to see in us. Kaya ulitin ko lang, mga kapatid, if you are not part of God's family, ito sabi ng Panginoon Diyos, napakagandang paalala, but to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Maraming sabihin nyo, lahat naman tayo anak ng Diyos. No. Parang ganito yan. You cannot claim that you are my child. Kasi bakit? Wala yung aking dugo sa iyo eh. Di ba? In the same manner, God created all of us. Halimbawa, ginawa ko to. Anak ko ba ito? Hindi. Hanggat wala yung buhay ko dito, hindi ko to anak. Kaya sabi ng Panginoon, you come to me. Accept me because I am the life. I am the way, the truth. If accept me, I give you my life. And you become part of my family. Kaya nga, you have to be born again. You have to be born in the family of God. Naintindihan mo natin. And once you are born in the family of God, listen to this. Even if people will reject you, as long God accepts you, that settles it. Amen po? Kaya maraming ayaw sa'yo. No way, no problem. God loves me, accepted me, and I'm part of His family. You see, friends, we need to see our family as Jesus does. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, kayo lang po nakakaalam ng totoo niyong kalalagayan. Kapatid, if you haven't experienced the reality of God's love in your life, because you're not yet part of His family, I encourage you to be humble enough and admit, Lord, I need you. Lord, I accept your invitation for us to come to you and believe in you. Lord, I'm giving my life to you. Kapatid po, ikaw yung kinakausap ng Diyos. And you've been, ang dami ko ng pagkakamali, Lord. I've been divorced. Our families are wrecked. And sabi ng Lord, yes, I understand. Come. I am here for you. Come. I'll give you the right to become my child and to start all over again.
Come, for I came and died on the cross for you to forgive you of all of your sins and to give you a new life. Kapatid ko, ikaw ay kinakausap ng Diyos. Just raise your hand before God in humility. Lord, ako po yun. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Yes, maging sa mga nasa upper balcony, maging dito sa balcony, I'm challenging you. Be humble enough to admit that Jesus alone can save you. And Jesus alone can give you the right to become part of the family of God. I cannot declare you to be part of God's family. Only God can declare that. And sabi ng Lord, and the condition is, accept my Son, Jesus Christ. If you accept Him, now I accept you as my son, and you are my child. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, hallelujah. And for those who raise their hands, sabi mo lang, Panginoong Jesus, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap po ang iyong buhay. Tinatanggap po ang iyong alok na maging kabahagi ng pamilya ng Diyos. And Lord, katulungan mo akong sumunod sa kaparaanan mo, that I will love you more than anything else in this world. Lord God, that I will passionately serve you. I will commit my life to you. And Lord, I pray, do whatever you want in this life and help me to submit to you totally. For this life is no longer mine, but yours. At sa bawat isa naman sa atin dito, kapatid, kung ikaw ay bahagi ka na ng pamilya ng Diyos, and somehow you don't even contributed anything to the body of Christ as a whole, hinihingi ko lang, be humble enough to be part of a D group. Punta kayo sa mga booth ng iConnect para sa ganun let's connect na sa ganun, makakonekta ka. Now, be humble. Don't be afraid na, magiging vulnerable ako sa ibang tao. Yeah, it's okay. Kasi tanggap ka ng Diyos. You have nothing to prove. Everything is for the Lord's glory. At marahil kayo naman po, nandito kayo, you're struggling with immorality, you're struggling dahil sa meron kayong hindi tamang relationship. At hindi madali yun. And God is saying, you anak, I know. Come, and I will help you. I'll give you the strength that you need to overcome. Just be humble. I know you don't want your family to be destroyed. But I will help you. And mga kapatid, meron ilan sa inyo, if ever your husband or your wife will admit something, then be forgiving. Maaring sabihin, hindi ko kaya yun. But God, in His strength, magagawa mo yun. Just as Jesus Christ forgave you, forgive others. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father God, I know you want our family fixed. You want our family to reflect your unconditional love. And allow all of us, Father God, to have a family where your unconditional love is experienced, witnessed, and evident, oh God. That this world will become better, Father in heaven. That we can influence those outside of your body to realize that your plans are great and wonderful, Father God. Lord, that they need to surrender also their lives to you. And may we be an attraction to them, O God. Lord, may you help all of us, Father God, to have a family based on your design. A family that you want to really see from the very beginning, O God. A family that reflects you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, Father God, may you strengthen every family we represent and allow all of us to bring glory and honor to you, knowing that soon you will be coming. And I pray that you will see all of our family as you would want it to be. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gerald Orgasan mula sa Elevate Exalt Ministry at kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw, Jeril. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Praise God. Handa na po ba kayo sa aming mga katanungan po? Okay po. Para po sa ating unang katanungan, ano po ang maaaring mangyari sa aming pamilya kung hindi namin susundin ang disenyo ng Diyos para po sa amin? Ayan.
Unang-una sa lahat, gusto kong maintindihan ninyo, ang pamilya ay imbento ng Diyos. Hindi natin inimbento yan. So para maranasan natin ang benepisyo ng nasa isip ng Diyos sa pamilya, dapat sundin natin yung pinaka-disenyo niya. Kasi kung hindi, siyempre hindi natin ma-experience yung fullness ng benefit na yon. Isipin mo, unang-una anong gusto ng Diyos? He wants yung marriage is for your good. Kasi nagsisimula ang pamilya sa buhay mag-asawa eh. It's not good for a man to be alone in that he created a woman to be his helpmate. So biro mo kung hindi ka magsusunod sa disenyo na yon, baka yung goodness na yon hindi mo ma-experience. Tapos sunod, sabi niya, 2 heads are better than one, that they shall have a better return for their labors. So nakikita niyo yung minsan mga pamilya, nagkukulang sila palagi. Sabi ng Diyos, 2 heads are better than one and they have a better return for their labor. So ibig sabihin, kung hindi mo susundin yung paraan ng Diyos, hindi mo ma-experience yon, yung fullness na yon. At ganun din yung glory ng Diyos, yung para sa Diyos, at maging sa blessing para sa buong creation. So, yun ang maaring mangyari. Kapag di tayo sumunod sa paraan ng Diyos, sayang yung pagkakataon na maranasan natin yung goodness ng Diyos sa pamilyang kanyang ipinagkaloob sa atin. It's a gift to us, and for us to benefit from it, sundin natin yung paraan ng Diyos. Ito naman po ay para sa ating mga magulang. Ano po ang dapat nilang gawin kung minsan ay sila po ay nagagalit, napagtataasan nila ng boses o nasasaktan po nila ng pisikal ang kanila pong mga anak dahil po sa emosyon? Paano po ba nila ito maitatama o paano po ba ito maiiwasan? Ayan, siyempre, ang unang lang gagawin is to settle their issues with God. Kasi una-una hindi ka nagkasala sa tao, nagkasala ka sa Diyos. Kaya nga sabi ni David sa Psalm 51, Lord, to you alone have I sinned. Di ba? Kaya hanggat hindi mo nakikita na yung ginawa mo is a sin against God, at nakikita mo lang isang pagkakamali mo lang, o kaya naman na nadala ka lang ng emosyon, hindi ka maaayos. Kaya you need to settle your issues with the Lord first. Ang susunod, siyempre, you also need to settle your issues with your children. Kasi may effect yun eh. Kaya kailangan kang humingi ng tawad sa kanila. Kailangan mo maintindihan na responsible tayo sa influence na binibigay natin sa ating mga anak. Kaya sabi ng Lord kanina sa Luke, di ba? Sa Mark chapter 9, if you stumble any of these children in following me, sabi you better hang yourself with a millstone and throw yourself to the sea. Man, this is serious matter sa Diyos. Kaya, hingi tayo ng tawad sa Diyos and hingin natin sa ating mga anak and be authentic enough na aminin natin, tao lang din tayo, nagkakamali. And para makita rin ng mga bata na okay magkamali, kailangan mo lang magbago at matuto sa pagkakamali. Maraming salamat po, Pastor Bong. At para naman po sa ating huling katanungan, for example po, ako pa lang ang Kristiyano po sa aming pamilya. Paano ko po ba sila mahihikayat na sumama sa church o ma-share ng gospel kung hindi naman po ganun kalalim po yung aming relasyon? Ayan. So, yaman din lamang alam mo naman yung pinaka-issue, yung relationship. Kaya, katulad din ng sabi ng Diyos, di ba? Go and make disciples of all nations. So, ano ibig sabihin nun? There's intentionality na go. Ibig sabihin, kung ito ay other nations, meaning para makapenetrate ka sa kanila, you have to build those relationship. Ganon din sa iyong pamilya. Kung hindi pa kayo close, huwag ka mag-alala. Hindi mo kailangang i-share sila agad eh. Allow them to see the changes in you by first establishing a better and good relationship with them. Ikaw mag-take ng initiative. Huwag mo silang intayin kasi ikaw ang nakakaalam. Then hopefully by the grace of God, as you are praying also for them, mabibuild yung relationship, ma-share mo rin yung gospel sa kanila. Tulad ng ating mga napapag-aralan dito, yung pray, care, and share. Di ba? Keep on praying for them. Show that you really care for them. And then, by God's grace, He will open the pathway for you to share the gospel. So, yun ang gawin natin. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot po ng aming mga katanungan. And of course po sa inyo pong mensahe kanina sa pagtatapos ng ating series about family. And next week po, meron naman po tayong bagong series na pinamagatang Truth Over Trends. Kaya naman po iniimbitahan po namin kayo na anyayahan nyo din po ang inyong mga kapamilya at kaibigan at sabay-sabay nating kilalanin ang ating Diyos sa ating henerasyon. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.